Sa pagpapatuloy ng kwento, sa sandaling iyon, may tumawag sa kanya, at siya ay nabigla at lumingon upang makita si Gojan na nagpapahayag kung gaano siya kasaya at kasabik para sa kanyang kaalyado na natapos ito. Gayunpaman, habang papalapit si Gojan para siya ay yakapin, umatras si So, na sinasabing hindi niya ito kakampi, at hindi mapagkakatiwalaan. Sa sandaling iyon, tinawag ni Chaisha si So, binabati siya sa pagiging unang nakatapos sa unang palapag, at nagtatanong kung may oras pa siya para makipag-usap. Pagkaraan ng ilang oras sa kanyang pribadong silid sa training facility, nakaupo si So na nakatingin sa inventory bag at iniisip na ang gantimpalang ito ay ibinigay ni Anave. Sinuot ito sa kanyang katawan, iniisip niya na hindi niya maaaring palagpasin ang pagkakataong ito na makakuha ng gayong hindi kapani-paniwalang item, sa kabila ng pagkaalam kung gaano kahirap makuha ang mga ito. Denayal ang Wi-Fi password, at iniisip na hindi niya nais na makakuha ng masyadong maraming pansin mula sa ahensya. Pagkatapos kumonekta sa internet, nagsimula siyang makinig sa balita, at inaalam ang tungkol sa nangyaring lindol, na nagdulot ng malaking pinsala sa bansa. Matapos mag-browse ng ilang oras, iniisip niya na walang mga balita tungkol sa Fate Protection Agency at may nakita siyang isang video, at siya'y nalilito. Habang nagpe-play ng video, nakarinig siya ng anunsyo mula sa ahensya. Ang team leader ay gumawa ng anunsyo, na nagsasabi na upang maprotektahan ang lahat ng na-awakened mula sa sakuna, susubukan ng ahensya ang lahat ng kanilang makakaya. Sa pagtingin sa team leader, isinaaktibo ni So ang kanyang kakayahan na destiny detection ngunit napag-alaman niya na ito ay protektado, napagtanto na ang mga member ng agency ay gumagamit ng mga item upang protektahan ang kanilang destiny. Nakahiga sa kama, patuloy siyang nakikinig sa briefing nang sabihin ng team leader na dapat maniwala ang mga tao sa Fate Agency Protection. Napaka-awkward ang pahayag na ito para sa kanya, at naaalala niya na ang Fate Protection Agency ay koleksyon lamang ng mga pinakamagaling sa mga na-awaken. Alam niyang lahat ng miyembro ng ahensya ay kilala na nagtatago ng kanilang mga mukha gamit ang mga maskara. Habang iniisip iyon, bigla niyang napagtanto na ang team leader na gumagawa ng isang anunsyo ay talagang ang babaeng pumatay sa buong Flying Tiger sect sa kanyang nakaraang buhay. Sa pag-aakalang miyembro ng Fate Protection Agency ang babaeng ito, napagtanto ni So kung bakit hindi nalaman ng mga tao kung gaano siya kalakas, tulad sa ngayon. Samantala, sa isang opisina, hinampas ng second team leader ng ahensya ang isang notebook sa mesa, nagtatanong na kung hindi pa natatapos ang unang palapag sa loob ng isang linggo. Gayunpaman, ang katotohanan na natapos ito ni So sa loob ng isang araw, na isang hamak na tertiary insect ill grade lamang. Na nakakainis sa isipan niya. Tumingin kay Ju Sangtae, isa sa mga miyembro ng ahensya, sinabihan siya ng team leader na siya ang magiging responsibilidad para dito at magsulat ng isang ulat upang alisin ang mga trap na dinaanan ni So. Tumingin din sa iba pang miyembro, sinabihan niya silang pumunta at linisin ang natitirang mga halimaw at sumunod sila at umalis. Pagkaalis nilang lahat, si Sangtae ay patuloy na nakaupo sa meeting room, hawak ang kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan niyang isulat ang ulat habang iniisip na nakakagulat ang ginawa ni So. Nanaakit ni So ang lahat ng mga halimaw sa isang bitag at iniisip kung matatapos niya muli ang ikalawang palapag ng isang araw lamang. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa, iniisip kung ano ang mangyayari kung malalaman ng mga higher officials na ang taong nakatapos sa unang palapag ay isang insect ill grade lamang. Samantala, sa cafeteria sa unang palapag, umupo si Gojan kasama si So, nagtatanong kung bakit hindi niya ginawang tapusin ang ikalawang palapag sa araw na din na iyon. Ipinapaalala sa kanya ang pastahan nila, sinabi ni Gojan na kung hindi susubukan ni So, siya mismo ang maaaring makatapos ng pangalawang silid bago pa siya magkaroon ng pagkakataon. Bilang tugon, sinabihan ni So na gawin ang anumang gusto niya, na nagsasabi na hindi sila maaaring maging magkakampi hanggang sa manalo si Gojan. Sinabihan siya ni So na umalis na lamang, ngunit sinabi ni Gojan na gusto niyang mapalapit kay So. Sa sandaling iyon, dumating si Sua sa cafeteria kasama ang kanyang mga kasama, na pinahahalagahan ang pagsagap sa kanyang buhay at nirerespeto ang kanilang bawat mga desisyon. Pagtingin sa kanya, ngumiti si So, iniisip na nasa maayos siyang kalagayan. Samantala, sinabi ni Gojan na kinasusuklaman niya ang mga karakter na masyadong mabait, na naging sanhi ng pag-ulit ni So sa kanyang pakiusap na umalis si Gojan.
Biglang, narinig niya ang boses ng isang tao na nakikipag-usap kay Sua at sa mga kaibigan nito at lumingon siya at nakita ang isang tao na nakaupo sa mesa, iniisip na kailangan niyang pagtuunan muli ito. Ang taong abala sa paghahambing ng kanilang mga sukat ng kamay ay nagsasabi na siya ay magaling sa pagbabasa ng mga palad, habang ang babaeng nakaupo sa tabi niya ay sumasang-ayon, na nagsasabi na nabasa niya ng tumpak ang kanyang palad. Tumingin kay Sua, ang tao ay humiling kay Sua na babasahin ang kanyang palad, ngunit siya ay nag-aalangan. Ngunit iginiit ng lalaki na nagsasabi na hindi na sila magkakaroon ng ganoong pagkakataon muli. Habang nag-aalangan pa, lumapit si So sa table nila, dahilan para magbigay ng di kaaya-ayang ekspresyon sa una pagkatapos ay ngumiti ito. Sa pagtawag sa kanya, tinanong ng tao kung gusto niyang basahin niya ang kanyang palad, ngunit tumanggi si So. Tumingin kay Sua, sinabi niya na mayroon silang pag-uusapan, at humiling sa kanya na tumabi muna sila sandali. Pagkaraang titigan siya ng may kalituhan, pumayag si Sua. Pag-alis nila, sinabi niyang gusto siyang makausap sa bakanteng lounge, at sumunod siya. Habang pababa sila ng hagdan, may dumating pang dalawang trainees mula sa likuran. Tinawag si So at pinasalamatan siya sa pagpapaalam sa kanila na gamitin ang kanyang wifi. Naalala niya na pagkatapos ibahagi ang password ng wifi na nakuha niya bilang reward sa pagiging unang nakatapos sa unang yugto, nagsimula ang lahat na magpakita ng palakaibigang ugali sa kanya. Gayunpaman, pakiramdam niya ay hindi pamilyar sa kanya ang ganitong uri ng palakaibigan dahil iniiwasan at tinatanggihan siya ng mga tao sa kanyang nakaraang buhay. Naaalala niya na noong tumanggi ang mga tao na makipag-ugnayan sa kanya, siya ay lumayo na lang para maiwasan ang magkaroon ng problema para sa kanila. Ngunit si Chien Gunam, ang naiiba sa kanila. Gayunman, sa kabila ng pagkaalam sa ability ni Chien na kayang i-reveal ang mga lihim na kapangyarihan ng iba sa pamamagitan ng paghawak sa kamay, nakipag-ugnayan pa rin si So sa kanya, na humantong kay Chien na matuklasan ang destiny stealing ni So. Makalipas ang ilang araw, habang dumadaan sa koridor, narinig ni So ang mga kasamahang trainee na nag-uusap sa kanyang kakayahang magnakaw ng mga kapangyarihan mula sa mga patay. Sa pagsasabing maaari niyang subukang patayin sila at nakawin ang kanilang mga kapangyarihan, sinabi ng kanyang kapwa trainee sa lahat na mag-ingat sa kanya. Gulat na nilapitan ni So si Chien, nagtanong kung bakit niya sinira ang kanyang pangako sa paglalahad ng kanyang ability sa lahat, ngunit tumanggi si Chien sa responsibilidad na ito. Hinahanapan si So ng pruweba kung siya ang nagpakalat. Napagtanto ni So na wala siyang katibayan upang suportahan ang kanyang bintang, nabigo si So, iniisip si Chien, na bilang isang tertiary ghost grade palm reader, siya ang tanging nakakaalam tungkol sa kanyang kakayahan. Nang maalala ito, ipinaalam ni So kay Su ang tungkol sa kakayahan ni Chien, na hinihimok siyang panatilihin siya sa distansya at iwasan ang pagdikit sa kanyang mga kamay. Nang marinig iyon, napagtanto ni Sua kung bakit pilit na binabasa ni Chien ang kanyang palad. Sa pagsasabing ito lang ang gusto niyang sabihin, tumalikod na si So para umalis nang pigilan siya ni Sua. Nalilito, humarap siya sa kanya, at inihayag niya na natapos din niya ang unang palapag na Knife Mountain of Hell, at nagtanong kung gusto niyang pumunta sa pangalawang palapag kasama niya. Bilang tugon, sinabi ni So na magiging mahirap kung sasama sa kanya, na nag-udyok kay Sua na magtanong kung bakit. Dahil wala nang ibang dahilan, sinabi ni So na siya ay kasalukuyang kulang sa experience, na ito'y nagpagulat sa kanya. Bahagyang nadismaya, iginiit niya na hindi siya kasing hina ng iniisip niya, ngunit ipinaliwanag ni So na hihina ang kanyang ability sa susunod na palapag na may fire attribute. Sinusubukan niyang ipaliwanag na ang Chi of Gold ay magagambala ang kanyang destiny at ang kanyang kakayahan ay hindi makakatulong sa kanya. Paglingon niya sa pintuan, ibinahagi niya ang pag-asa na naiintindihan siya ni Sua, at sumang-ayon ito, na nagsasabi na naiintindihan niya ang kanyang extent. Pagkatapos nito, aalis na siya nang pigilan siya ni Sua, nagpapasalamat sa payo nito, at dali-dali siyang lumabas ng silid, nagtataka kung bakit nagpapakita siya ng ganoong palakaibigang saloobin. Samantala, si Sua ay patuloy na nakatayo sa pintuan, inaalala kung paano tinanggihan ni So ang kanyang proposal at siya ay bumuo ng isang party kasama si Gojan, na nagpaisip sa kanya na gusto siya nitong lumayo. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang pagtawag sa kanya upang ipaalam ang tungkol kay Chien Gunam, naisip niya na maaari itong tumanggi gamit ang ibang dahilan at nagtataka kung bakit siya tapat at nagmamalasakit.
Habang si So ay mabilis na naglalakad sa koridor, tinawag siya ni Chian. Nagtatanong kung siya ay papunta sa ikalawang palapag kasama si Sua. Inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, at sinabi ni So na ito ay hindi. Sinasabi na siya ay pupunta ng mag-isa, at siya ay umakyat na sa hagdanan. Iniisip na kailangan niyang tanggalin si Chian sa lalong madaling panahon. Kaya lang, pinigilan siya ni Chian, nagtatanong kung gusto niyang makipag-party sa kanya. Sa pagsasabi na para maging madali para sa kanya, ipinahayag ni Chian na kabilang siya sa Dragon Class, na napakataas at makapangyarihan. Alam ni So na ito ay kasinungalingan, lumingon si So sa kanya at nagtanong kung ano ang kanyang kakayahan, habang ina-activate ni So ang Destiny Detection. Bilang tugon, inihayag ni Chian ang kanyang ability na water bombs at paggawa ng mga baril gamit ang tubig, habang lumilitaw ang kanyang Destiny Window, na nagpapakita na siya ay talagang kabilang sa mga primary human grade. Sumang-ayon na isama siya, inutusan ni So si Chian na maghanda at pupunta kaagad, na nagpagulat sa kanya. Masaya na nagkaroon ng pagkakataong samahan siya, sinabi ni Chian na maghahanda siya at bababa kaagad. Sinasabi yun habang siya ay tumatakbo sa itaas habang si So ay nakatayo sa baba, iniisip na nakakagaan ng loob na si Chian ang unang lumapit sa kanya. Ang ikalawang yugto, na tinatawag na Room of Hellfire, ay may malinaw na kondisyon sa paghahanap ng ice crystal at ibabalik ito sa lobby, na may kalayaang maglaan ng maraming oras hanggat gusto nila. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!